Okay, salamat Megson. Welcome na sab sa ato ang program Devotions from the Bible. Kini usab niyo higala Pastor Ricky Belmonte, magauban kaninyo sulod sa pipila ka minuto. Karon nga higayon atong pagatun-an Megson kining about family, no? We will discuss kining about sa family. Ang hisgutanan nato kining title 7 reasons why some parents failed to win their sons. Nganong adunay mga rason nganong daghan sa mga ginikanan nga dili nila ma-manage ilang mga bata. No, daghay mga bata karon nga imbis mahimo sila nga good example, mahimo sila nga obedient sa ilang ginikanan, daghay mga bata nga nahimo hinuon sila nga pasaway sa ilang ginikanan. Based on the Bible, ato kining pagatun-an, dunay mga reason nganong failure ang uban nga ginikanan. Praise God, salamat sa mga ginikanan pod nga nahimo nga good example ngadto sa mga bata. Diri kita manukad Megson in 1 Samuel atong kuhaag istorya kining ang kinabuhi ni priest Eli. Eli is the priest of the high priest Megson sa ilang nga time. Pero subok kaayo nga although successful si Eli sa iyang pagka-priest, pero failure siya sa iyang pagkaamahan. Dagay mga tao susama anak karon, successful sila sa ilang trabaho, pero failure sila as a parent. So I hope dili mahimong baylo, successful sa pantrabaho, successful sa negosyo, pero failure as a parent Megson. In 1 Samuel chapter 2 verse number 12, matud pa dinhi, now the sons of Eli were the sons of Belial. Kung tawgon ka sa Bible og sons of Belial, murabag anakas dautan, no? So, ang ihang anak biologically, now the sons of Eli were the sons of Belial. So, bad image iyang mga bata. The word Belial, nag-refer ka na sa yawa, demonyo, Satan. So, how come, only question Megson, how come ang anak sa high priest were identified as the sons of Belial? Then adunay subok kaayo, they know not the Lord. Wa kaila sila sa Dios. How come ni pastor nga ang iyang papa priest, pero wa ang iyang anak, they know not the Lord. Eli failed to mold his children Megson diha sa Ginoo. Yes, successful si Eli, busy kayo siya sa buluhaton sa Ginoo. Pero mo lagi na Megson, sometimes ang atong kabisi ba, mabiyaan na nato ang obligation as parent Megson. Doon ay 7 reason, paspasan ko ni Megson. So I hope mabuo raman ni so ubaniko. So doon ay mga rason Megson. So kabalota sa istorya ni Megson nga si Eli, doon ay si duha ka anak, si Hophni and Phinehas. O kini nga iyang mga anak, kilabihan ka maldito kaayo kay ang offering dito sa temple ilang kuhaon Megson. No, wala pagali mahalad ang uban, so ilang pagkakuhaon din. Doon ay mga babae dito ilang pagahilabtan. No, ilang hilabtan ba ang mga babae dito. So inaani ang tao nga maldito kaayo. So usahay lagi careful ta, usahay sa kabisi sa mga parents. Malipat na ta sa atong mga bata, di na nato ma-monitor ba. Number 1 Megson, dirita Eli failed to influence his sons. Napakya siya sa pag-influence sa iyang mga bata. The word influence, dako kay nga factor tungod kay influence Megson, nimo siya nga-influence, dadon nimo siya ba. Yes, successful si Eli sa ladder of success, pero nabiyaan ba iyang mga anak? Nabiyaan. He failed to influence his sons Megson. Kaya in verse 12 matud pa dinhi, now the sons of Eli were the sons of Belial, they know not the Lord. Busy siya serving God but neglect to win the hearts of his children. Kulbaan ta ani no? Kulbaan ta tungod kay basin baya sa kabisi nato. Kung naminaw ka karon ginikanan ka, basin baya sa kabisi nato. Dili baya na excuse. No, sa kabisi nato, sobraan na tug kabisi ba? Sobraan na tug kabisi sa ato ang pantrabaho, ang uban abroad pa ang bana, abroad pa ang parent, ang mga bata naara diri. So sobraan sa kabisi Megson, mabiyaan na gyud. Now, Eli failed to influence his son. Doon na ba verse Bible, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go.
And when he is old, he will not depart from it. Number 2, maigsoon, Eli honored his sons above God. Mas ipasidunggan pa niya iyang anak kaysa Ginoo. Doon ay verse, 1 Samuel chapter 2, verse 29. Wa man gud niya badlunga gud og tinuod, wherefore kiki at my sacrifice and all mine offering, which I have commanded in my habitation, and ang Ginoo gyud gasulti, and honorest thy son above me. Nabati si Ginoo maigsoon nga mas gi-honor, mas gipasidunggan ni Eli iyang anak kaysa Ginoo. Sobra kini bitawng sobra ka pinangga ang mga bata ba. Sobra nato ka pinangga atong mga bata, di nagali nato dadon sa simbahan na mga mama nga natulog pa akong anak, no, natug pa di sa nako pukawon, di nako ubanon, no, usahay sobra ka pangga, di nato i-expose sa church at supported kita dito sa eskwelahan, mga project mo gasto ta, mga overnight nga mga pagtuon mo suporta, pero sa church dili nato sila dadon. So ang Ginoo gyud gaingon, wherefore kiki at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation, and honorest thy son above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people. So ang iyang mga anak nanambok nig kinaon no, nanambok nig kinaon sa offering didto maigsoon. So ikaduha maigsoon, he honored his son above God. Ikatulo, he taught his sons to indulge unto their appetite. Parabag ang iyang anak pinatuyangan ba? Indulge to their appetite. Pinatuyangan kay mao lagi og unsay naa dito sa offering, ilang kwaon ba, no? Pabutan niya ba? Kuyaw ning bata nga pinatuyangan. Now I hope na amoy mga anak ayaw gyud tuguti nga di mapugngan ilahang desire ba. Ayaw patuyangi, ay patuyangig tulog, ay patuyangig kaon, ay mga bata nga pinatuyangan tambo kaayo. Na yung mga bata nga unsay request patuyangan, no, ayaw. Eli taught to indulge maigsoon ilang mga anak into their appetite. Na wa gani ni kabadlong. So number 4, he failed to restrain his son. Napakya siya sa pagbadlong sa iyang mga anak. In chapter 3 verse 13 sa Samuel maigsoon, for I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth. Kabalo siya sala sa iyang mga anak, because his sons made themselves vile and he restrained them not. So gisulat gyud sa Bible, he restrained them not. Wa gyud niya barawa, no, wa gyud niya badlunga ba. Na usahay sobra lagi nato ka pinangga atong mga anak, kabalotang sayop, di lang gyud nato ba kay patuyangan nato. Igala mao ni daghay mga parent karon nga ang anak nga pinatuyangan, rebellious kayo. Amen. Rebeldi gid kayo maigsoon, no? So bantay ta, adunay dapat ang bata na sa boundary, no? Kabalo siya asa siya taman, kabalo siya asa siya mo lugar maigsoon. And number 5, he allowed his sons to go unpunished. Nakasala iyang anak, why consequence? Why bunal? Why chastening? He allowed his son to go unpunished maigsoon. In chapter 2 verse 22, mabasa na to. Now Eli was very old, heard all that his sons did unto Israel, and how they lay with the women, tanawa, that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Now, kabalo siya iyang mga anak nag-commit og fornication, wa gid niya badlunga. Why badlong nga nadunggan sa bata? So I hope di na to i-tolerate ba ang mga bata. Kita galit ta gamay nga sala badlong. Gamay nga sala badlong maigsoon. And number 6, he lectured his sons rather than dealing with the problem. Lecture lang, ikaw godong ana, istorya lang tanawa. And he said unto them, why do ye such things? For I hear of your evil dealing by all these people. Anara, wa gyud rebuke, wa gyud badlong ba? Why consequence maigsoon? And the last maigsoon in number 7, he failed to monitor his son's activity. Failure siya. Kay I heard raman. For I heard
your evil dealing by all these people heard, no? Hearsay ra ba? Ana bang nadunggan ra niya? Wa gid siya kakita mismo. He failed to monitor. Ni-challenge na to mga parent, kita man mga parents. So tanawa daw, kumusta na anong dula sa ato mga bata. Ikala bantay ta, kay basin baya successful ta sa atong pantrabaho, pero basin baya failure ta as a parent makes on. Amen? So I hope kining 7 reasons why some parents failed to win their children. Eli failed to influence his son. And number 2, maigsoon, Eli honored his sons above God. And ikatulo, he taught his sons to indulge to their appetite. And number 4, he failed to restrain his sons. And number 5, he allowed his sons to go unpunished. Then ikaunom, he lectured his sons rather than dealing with the problem. And number 7, he failed to monitor his sons' activities. Kaya salamat Migson, di ako taman, inyong higala, Pastor Ricky Belmonte. Mudasig ko, o wala pa ka subscribe bago pa kaani nga channel, click the subscribe button, then click po the notification bell para updated ka sa bago nga mga video. Kaya salamat, ang Diyos magapanalangin kinato tayo.